Hindi dapat niyo ako hinahanap kasi narito ako para gawin yung business ng aking ama. Yun mo, business daw yun. Business na umupo, makinig at mag-aral. Business yun ng mission niya para ihanda siya sa mission work niya. So sinabi niya tapos na. Ang ibig sabihin ng tapos na is pag-iyak. Alam niyo ba, sabi niya, sumigaw siya, di ba? It is finished! Sabi niya, tapos na, naganap na. Ibig sabihin, tinapos niya na yung sakit, yung parusa, na dapat ay mapunta sa atin. Tinapos niya. Ibig sabihin, pinagtagumpayan niya na yung lahat ng bagay para sa inyo at hindi para sa akin. Biro mo yun? Tinanggap niya lahat ng sakit, tinanggap niya lahat, yung parusa, para lang sabihin sa inyo na tagumpay kayo dahil ako ang umako nun. Ibig sabihin, nagtagumpay ka na sa buhay mo mula sa sumpa ng kasalanan, sumpa ng sakit, sumpa ng kahirapan. Alam niyo ba yung kahirapan na yun? Kaya siya napako sa cross dahil yung kahirapan gusto niyang tapusin sa mga buhay natin. Alam niyo yung kahirapan, curse yan, sumpa yan. Kasi sabi pa lang na magkasala si Adan at saka si Eva, di ba? Sinumpa yung lupa na paghihirapan mo, yung kakainin mo. Di ba? Sumpa yun eh. Dahil sa kasalanan. Pero naisip ng Diyos doon sa cross na tapusin yung sumpa ng kahirapan sa lahat ng nilikha ng Diyos. Amen? Kaya ngayon dapat, hindi ka na dapat naghihirap. Hindi dapat ikaw nangungutang. Alam niyo po ba yan? Kasi sumpa yan. Na dapat sasabihin mo, Panginoon, tinapos mo na to, dapat wala na ako nito. Kasi sabi niya, pinagtagumpayan ko na, di ba? Pero bakit bumabalik pa tayo dun sa mga ganong bagay? Di ba? Bakit kaya? Kasi nga, yung ating puso, sabi niya kung buong puso, di ba? Sabi niya kagabi, di ba? Kung hahanapin niyo ko at tatawag kayo sa akin ng buong puso, di ba sabi niya? Lahat, di ba? Ibig sabihin, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Pero bakit? Kasi nga, minsan, yung puso natin, may kahati ang Diyos. Kaya siya, sinabi niya tapos na. Alam niyo, sabi niya, tinanggap ko yung sakit para magkaroon tayo ng kagalingan. Yung po yung sinabing, it is finished. Pinagtagumpayan ko na yung sakit, yung kahirapan, yung sumpa ng kasalanan mula sa inyo na dapat ikaw ay mapahamak. Tinapos ko na yan ngayon, sabi ni Jesus. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya, dapat ay nagtatagumpay araw-araw sa buhay niya at laban niya sa buhay niya. Amen? Kasi sabi niya daranas kayo ng mga pero pag tumawag kayo, ipagkakalob sa inyo yung hinihingi ninyo. Pero may laging kondisyon. Sabi niya sa 1:15 verse 7, ano yun? Memory verse, sabi niya, kung mananatili kayo sa akin at mananatili ang aking salita sa inyo, hingin ninyo ang lahat ng inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Hindi niya sinabing konti lang. Lahat daw, hindi. Kalahati, hindi. Sabi niya, lahat di ba? Ibig sabihin, pag hiningi mo kagalingan, ibibigay sa iyo ng Diyos. Pag hiningi mo yung pangkain mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi sabi niya, lahat ng kailangan mo, ipagkakaloob sa inyo. Di ba? Sabi niya dito, it is finished means the battle is won. Yan. Yung laban mo ngayon, pinagtagumpayan na ng Diyos, kaya hindi ka talunan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Tagumpay ka. Amen? Tagumpay tayo dahil si Kristo ang nagtagumpay sa atin. Sabi, it is a cry of victory. Isa yung pag-iyak ng Diyos ng tagumpay, hindi para sa Kanya, kundi para sa lahat ng nilikha at nagtiwala sa ating Panginoon.
It is a cry of victory. At sabi niya, it is an announcement of obedience. Di ba? Sabi niya, Panginoon, kung pwede lang, hindi ko daranasin ito. Pero, mangyari yung kalooban mo. Ibig sabihin, kahit sa hirap, sumunod siya. Tinapos niya yung mission ng Diyos para sa kanya. Kahit alam niya maghihirap siya. Kahit maghihirap yung kalooban niya. Alam niyo ba yung sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi tinalikuran siya ng Diyos eh. Hindi siya tinignan bilang anak. Yung relasyon ng ama sa anak, tinapos ng Diyos dahil sa kasalanan na hindi kayang tignan dahil galit ang Diyos sa kasalanan ng tao at si Jesus ang tumanggap ng kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, sobrang sakit yun kasi pinabayaan siya totally talaga dahil sa kasalanan niya. Yun talaga yung message niya. Pero tinapos ni Jesus dun sa cross, diba? Para ipakita sa atin yung pagsunod sa Diyos ay may tagumpay. Amen? At sa pagsunod natin, may pagpapala. Amen? Sa pagsunod natin, may kagalingan tayo. Amen? At may sakasapatan sa buhay natin. So sabi niya, it is an pronouncement of obedience ni Jesus na sa sinunod niya, nagkaroon ng kaligtasan yung mga anak niya. It is, sabi niya, obedience is a result of salvation ng mga tao. Kaya dapat ipagpasalamat natin na sabi niya tapos na. Pag sinabi ng Diyos tapos na, wala ka nang dapat ipag-alala. Amen. At pangatlo, sabi niya doon, sabi niya dito, alam niyo kung ano bakit sabi niya dito, pangatlo, sabi niya, the end of Satan's power. O, yun daw yung pangatlo. Alam niyo ba, tinapos niya yung kapangyarihan ni Satanas sa buhay natin. Ibig sabihin, wala nang karapatan si Satanas sa buhay mo. Amen? Pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkakatali, sa pagkakaalipin ng kaaway sa buhay natin. Kaya ngayon, ang mga anak ng Diyos, malaya na dapat. Hindi na dapat nagagapi ni Satanas sa buhay niya. Amen? Dapat malaya ka na. Kaya sabi niya sa 1 John 4:4, dahil ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya, ikaw ay mas malakas, mas makapangyarihan kaysa kay Satanas na naririto sa sanlibutan. Ibig sabihin, meron tayong kapangyarihan para wasakin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya nga, pwede mong, pagka may ano ba, napoposes. Pag napoposes, alam mo ba, kilala ni Jesus kung sino yung taong pupunta sa Kanya. Ilalak tayo ni Satanas. At dahil si Kristo ay nasa atin, takot si Satanas sa atin. Alam niyo ba yung sa Acts, nung nagpapalaya sino nagpapalayas nun? Si Pablo. Nagpapalayas ng demonyo. Tapos sabi ni Simon din ang pangalan nito. Kasi si Simon ay isang magician. Okay? Namangha siya sa ginagawa ni Pablo. Kasi salita niya lang di ba? Nawawala na yung yung bad spirit. Tapos sinubukan niya. Kasi nga sabi niya, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, sabi niya. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Anong sabi nung nasa katauhan nung pinapaalis niya? Sabi niya, si Pablo kilala ko. Ikaw, sino ka? Tapos yung espiritu na umalis doon sa kanya, dinaluhong siya ng espiritu. Kaya, kilala tayo ni Satanas. Pag pinalaya tayo ni Jesus, tiyak, pinalaya din tayo niya mula sa kapangyarihan ni Satanas. Amen? Kaya may kapangyarihan ka para sabihin sa kanya, lumayas ka. May kapangyarihan tayo. Sabi niya kasi, tinapos niya na yung kapangyarihan ni Satanas sa buhay mo.
Kaya malaya na tayo. Amen. Malaya tayo mula sa kahirapan. Malaya tayo sa sakit. Malaya tayo sa kaaway. Amen. Pinagtagumpayan natin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, following His ultimate act of obedience, we are, sabi niya, empowered to live for Him. Na-empower daw tayo para mamuhay na kasama ng ating Panginoon. And sabi niya, victory resting in His finished work, dun sa kanyang tinapos na mission. Conclusion, sabi niya, the work is done. Yan. Yung work ni Jesus is tapos na. Hindi na babalikan pa. Wala nang babalik sa sa kasalanan. Kasi pinatawad ka na. Kaya dapat wala na Kaya nga tapos na. Sabi niya. Okay. The cross is not a failure. Sabi niya. Akala niyo ba, nung mamatay nung ipinako sa krus si Jesus, akala ni Satanas, nanalo na siya. Kasi mamamatay siya. Pero hindi niya alam, tinapos ni Jesus yung kapangyarihan niya mula dun sa mga taong delikado. Okay. So, yan. So, hindi failure. Sabi niya, it is the ultimate victory of Jesus. Ultimate victory niya para sa nilikha ng Diyos. Kaya, yung mensahe ay dapat daw magtiwala tayo sa tinapos na work ni Jesus sa buhay natin. Amen? So, tapos na, wala na, naganap na, kaya dapat magdiwang tayo dahil tinapos na ni Jesus lahat ng sumpa sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat. Pagpalain mo ang bawat isa sa salita mo mula sa simula ng unang wika mo hanggang sa ngayon, sa pang-anim at sa mga susunod pang panghuli. Nawa ang mensahe mong ito ay maging alaala at maging buhay namin na kasama kang naglilingkod, O Diyos, ng may tagumpay. Amen? Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.